Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo yung ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Sa mga naghahanap po ng isang malaking sukat na lupa na along the highway at malapit po sa Tagaytay, ito na po yung hinahanap nyo. Ito pong bagong video presentation natin ay isang commercial residential property along National Road dito sa Amadeo, Cavite. May lot area po ito na 1.5 hectares more or less. Ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Dito sa loob ng property ay meron pong mga fruit-bearing trees gaya ng avocado, dragon fruit, durian, langka, mangustin, at marami pa pong iba. Meron po itong 3-story na bahay. May floor area po na 415 square meters. May game room o billiard room, theater room, may 2 living room, 6 bedrooms, 2 kitchen, 3 bathrooms, at foyer. Meron din pong caretaker's house na may floor area na 100 square meters, na may 1 bedroom, bathroom, at kitchen. Meron din pong dog house na kayang mag-accommodate ng 7 German Shepherds. Nandito na po tayo sa main house. Ito po yung main door na meron po itong security grill. Ito po yung foyer o silid tanggapan. At sa dulo naman po yung hagdan papunta sa taas at sa basement. Ito naman po yung game room o billiard room. Napakalaki po ng espasyo nito. Sa dulo po ay may access door at meron din po itong mga glass windows with blinds. Naka-tile flooring, high ceiling. Ito pong billiard table ay kasama na rin po yan. Balik po ulit tayo dito sa may foyer. Yan po yung hagdan. At pasok po muna tayo dito sa may living area. Fully furnished po ito. Pera lang po sa mga personal stuff ni owner, hindi po kasama o yung mga collections niya. May sofa set. May glass window. Fireplace. Open concept lang po ito. Mula dito sa living area hanggang kitchen at dining. Kaya maaliwalas. Nandito na po tayo sa may dining area at formal kitchen. Meron rin pong dining set. Then may glass window na nag-serves as natural sunlight. Yan po yung mga kwarto. Mamaya po check natin yan. Ito po yung formal kitchen. May kitchen countertop, kitchen drawer and cabinet. May wall-mounted kitchen display cabinet. At may kitchen window. Meron din pong stainless sink with faucet. Ito po yung formal kitchen. Ito naman yung dining area. At ito naman po yung
unang kwarto. Naka-solid wood door at sa spasyo sakto lang. Hindi naman siya ganun ka-liit at hindi naman ganun kalaki. Meron din pong malaking glass window na nag-serves as natural sunlight. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. May bed frame and mattress, bedside table, lampshade, at wardrobe. Labas po tayo. Yan po yung unang kwarto. Yan po ulit yung dining area, kitchen, living area, at dito naman po yung common toilet and bath. May hand wash basin, water closet, vanity mirror, shower enclosure, tile bathroom wall, at yan po yung common toilet and bath. Lipat naman po tayo dito sa pangalawang kwarto na naka-solid wood door. Halos same size. Dun sa first bedroom, may bed frame and mattress, lampshade, customized glass window, window type aircon. From floor to ceiling po itong wardrobe. At yan po ang second bedroom. Balik ulit tayo dito sa labas. Yan po yung dining, kitchen, at dito naman po yung living area o salas. From time to time po ay bumibisita sila dito, si owner. At nandun po ang kanilang negosyo. Reason for selling, kaya ibebenta, well, senior citizen na po sila. Medyo napagod na rin sa papalik-balik from Quezon City to Amadeo. Yan po yung main door at yung game room. Ito naman po yung hagdan papunta sa third floor na kung saan meron pong dalawang kwarto. Ito pong hagdan ay naka wooden staircase, wooden handrail at metal railing. Samahan niyo po ako, kaya't po tayo. At nandito na po tayo sa third floor kung saan meron pong dalawang kwarto dito at may common toilet and bath. Check po muna natin itong first bedroom na meron po siyang living area o sitting room, may bookshelves or mini library hanggang dito po sa kabila. Napakalaki po ng espasyo. At dito naman po yung main room. Meron po itong tatlong bed frame and mattress, bedside table, lampshade, then coffee table, customized glass window, at drawer and dresser. Ito po yung third bedroom. At lalabas na po tayo para check natin yung ibang parte nitong bahay. Bago tayo pumasok dun sa pang-apat na kwarto, check po natin itong common toilet and bath. May hand wash basin, water closet, vanity mirror, shower enclosure, at overhead shower. Naka-tile bathroom wall na rin po yan. Meron pong console table dito. At ito naman po yung pang-apat na kwarto o fourth bedroom na naka-solid wood door. Meron pong double deck. Meron din pong customized glass window na nag-serve sa as natural sunlight. Yan po yung dalawang kwarto at common toilet and bath dito sa third floor. At pababa na po tayo. Malaki-laki pa po ang iikutan natin. Ito pong area ng bahay kung saan dito po ito nakatayo ay nasa bungad pa lang po ito. Mag-iikot po tayo mamaya. Yan po ulit yung main door. Ito yung living area, yung dining at yung kitchen, at ito naman po yung basement. Upon tripping po, ikutan natin yan. Dito naman po yung foyer o silid tanggapan at yan po yung game room. Paglabas nyo naman po, meron pong trellis dito at yan naman po yung main gate at yung highway. Ito naman po yung open parking na kung saan kahit po 10 sasakyan.
ang kakasya dito. Nakabakod na rin po ng concrete fence buong property. Meron din po pala itong underground drainage system. Ito pong likod ng bahay ay kasama pa po ito. Medyo slope lang po ang terrain. Then yan po yung mga water tank in case ng water shortage, pero maayos naman po ang water supply ng Amadeo Water District. Dito naman po yung kabilang side ng property. Every time po na nag-visit dito si owner, dito po siya nag-walking. Although along the highway, pero pagpasok nyo po dito sa property ay nasa probinsya pa po kayo. Ang daming pine trees, kaya napakatahimik ng lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Malayo na rin po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Ito po yung nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,450 feet. Yan po, tunghayin nyo po, napakaaliwalas. Very relaxing tong area to. Actually, pwede nyo po itong gawing private farm resort or events place. Kung ayaw nyo naman pong magnegosyo, pwede nyo naman po itong rest house na lang. At kung malayo pa naman ang inyong pag-retiro, pwede naman po kayong land banking na dito. Hanggang dito po, napakaganda, napakaaliwalas. Meron pong picnic ground dito sa area na to. Then, garden set. May mga pine trees. Isa po sa maganda ring gawin dito, pwede rin pong gawing camping site. Ito pong terrain, may patag, then may slope ng konti, at sa dulo po nitong property ay meron pong ilat o dry creek. Nagkakatubig lang po siya pag umuulan. Dito naman po, although may enclosed area, pero parte pa po ito ng property. Dito naman po nakatanim yung mga fruit-bearing trees na nabanggit ko kanina. Gaya ng avocado, dragon fruit, durian, langka, mangustin, mangga, saging, at marami pa pong iba. Pagdating niyo po dito sa taas ay patag pa rin po. Ganun po kaganda itong lupa na binibenta. Parang by level lang po siya. Then ito naman po yung caretaker's house na meron din po itong kwarto, banyo at kusina. Hanggang dun po ang property. Napakalawak. At ito po ay well-maintained. Halos every week po nagpapadamo si owner dito. Yan po, tunghayin niyo po itong napagandang property na habang nasa busy road yung frontage, pagpasok niyo naman po, mapapawaw ka dito sa loob. Napakaganda, napakaliwalas. Hindi nyo na po kailangang bumiyahe ng malayong malayo. Kahit nga po galing kayong Manila, mag-commute lang kayo. Ito po ay accessible ng public transportation. Meron pong isang structure na katabi nung caretaker's house, pero luma na rin. Siya nga po pala, ang basihan po ni owner sa pagpresyo nitong property ay
lupa lang po. Kaya kung sakali man po na may mga komento tungkol dun sa lumang bahay o structures, hindi na po nila ito sinama sa pagpresyo ng buong property. Mamaya po sa dulong parte ng video, pag-usapan natin ang presyo nito. Okay, sa distance, location, at travel time na po tayo. Mula po sa Save More, Amadeo at ibang business establishments, ang distance is 2.1 kilometers at ang travel time is 3 minutes. Mula naman po sa South Prime Medical Wellness Center o hospital, ang distance is 3.9 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabi sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Tagaytay, ang distance is 4 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Opo. 6 minutes, nasa Tagaytay na po kayo. Ganun po kalapit itong property. At mula naman po sa East-West Road, isa po yan sa mga bypass road dito sa Amadeo, going to Silang, ang distance is 5.2 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Mula naman po sa Calax, Aguinaldo exit, ang distance is 15 kilometers at ang travel time is 25 minutes. Ang Calax po ay connecting South Luzon Expressway, Skyway, all the way to North Luzon Expressway at ibang parte ng Metro Manila. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 64 kilometers at ang travel time is 1 hour and 31 minutes. Nasa likod na po tayo nung bahay na kung saan yan po ay present ko na sa inyo. At ito pong kabila ng bakod ay kasama pa po yan. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 120 million pesos. Binibenta niya ito below market value. Ang presyuhan po ng per square meter na along the highway is 15,000 to 20,000 per square meter. So, binabaan na nilang presyo para mabenta kaagad. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram, at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.